Paano nagiging pamatay ang isang volleyball serve? May science sa likod niyan. Welcome sa The Playbook, Sports Explainers. Bukod sa lakas ng hampas, mahalaga rin ang anggulo ng bola. Mas flat ang arko, mananatiling mabilis ang bola. Mas maiksi ang panahon sa ere, kaya hindi agad makaka-react ang receiver. Kapag mataas ang arc o umabot sa 45 degrees, mas mataas ang tsansa na mag-out of bounds ito. Kapag pataas ang anggulo, mas matagal din sa ere dahil pataas ang direksyon, kaya babagal dahil sa gravity. Isa ring aspeto ang point of contact sa bola. Ito ang makakapagsabi kung may spin ang bola mo o wala. Dito papasok ang Magnus effect. Ito ang pagbabago ng direksyon ng bola dahil sa puwersang dulot ng pag-ikot nito. Tandaan muna ang Bernoulli's Principle. Mabilis na airspeed, low pressure. Pagbagal ng airspeed, high pressure. Kapag binigyan ng spin ang bola, gaya ng top spin, mas mabilis ang airflow at particles sa ibaba dahil sa forward motion ng bola. Dito may low pressure. Dahil mas mabagal ang airflow sa itaas, nandito ang high pressure. Natutulak tuloy ng high pressure ang bola pababa, kaya ang bola na may top spin ay mas mabilis na bumagsak. Kaya kung idadagdag ang puwersa sa paghampas at ang anggulo ng pagtira, pwedeng bumagsak agad ang bola pag ito ay may top spin. Kapag flat naman na hinampas ang bola, para walang spin, ito ay magiging float serve. Nakadepende na sa paiba-ibang air pressure, pati sa surface ng bola ang galaw nito. Mahirap alamin kung kailan babagsak, kaya mahirap din tansyahin ang pag-receive nito. Ang paggamit ng iba't ibang serve depende sa sitwasyon ay isa sa mga paraan para makapuntos.